So meron tayong given na x plus 6 over x squared plus 5x minus 6. So factor out lang natin yung denominator. So meron tayong x plus 6 sa numerator. So same process na ginawa natin kanina. Kunin lang natin yung constant, that is negative 6. So kung negative 6 to guys, isa lang yung factors na ito na sign. It's either positive times negative. Kasi pag opposite sign, minultiply, may negative yan, di ba? Then syempre, kung meron tayo ditong positive tsaka negative, dapat yung result natin is positive 5. So basically, kasi siya yung middle term. So dahil mas positive yung middle term natin, sa dalawang factors na makukuha natin sa negative 6, dapat mas malaki yung positive numbers para maging positive din yung sign. So negative yung mas malaki mo, magiging negative yung sum nun pag inad mo yung dalawang integer. So basically, pwede siyang 6 times 1 tsaka 2 times 3, diba? 6 pa rin yun. Pero basically, dito tayo mag-stop. So yung 6 times negative 1, that is negative 6. And 6 minus 1, that is positive 5. So basically, makuha na natin yun. So magkakaroon tayo ng x plus 6 tsaka x minus 1. So pwede natin ito ma-eliminate. So nasa denominator pa rin yung matitira. So kailangan may numerator tayo na 1. So ito yung maging final answer natin. Number 13. Hindi ako marunong yan guys. Tsaka ayoko ng ganyan eh. Okay guys, meron tayong given na 27 over 27x plus 18. Anong tanong mo? Hindi ko nabasa. Ay, ML ang focus. Anong tanong? Hindi ako nabasa. Umakanda ako eh. May tanong. Asan ka nagtanong? Sorry na. So basically guys, meron tayong numerator given na 27 over 27x plus 18. So meron tayong 27 sa numerator. So yung 27 tsaka 18 guys, divisible yan by 9. So labas natin yung 9. So yung 27x divide 9, that is 3x. Then 18 divide 9, that is 2. So positive yun. So basically, yung 27 tsaka na may simplify natin yan. Ito magiging 3, ito magiging 1. So kahit wag na natin yung ilagay. Kasi pag multiply pa rin natin yung 1 sa term na to, yung 3x plus 2 pa rin yung matitira. So meron tayong 3 sa numerator. Bawal tayo cancel ha. So ito yung magiging sagot natin. Guys, balik tayo dito. Post lang natin ito. So meron tayong number 14. The given is b squared minus 7b minus 30 all over b squared minus 5b minus 24. So syempre, katulad ng ginawa natin dito, apply natin yung dito. So sa numerator muna tayo. So meron tayong negative 30. So kung negative yung sign, it's either positive times negative lang. So may factors tayo na positive tsaka negative. So yung middle term natin is negative 7. So dapat mas malaki yung factor ng negative natin to satisfy this result na. So punta tayo ng negative 30. Ano ba yung dalawang factors na pag inad natin is negative 7? So that is 1 times 30, 2 times 15, 3 times 10. So 3 times 10 pwede. So pwedeng 3 times 10. Kasi yung 3 times negative 10, that is negative 30. And yung 3 minus 10, that is negative 7. So ibig sabihin satisfied na yung numerator natin. So pwede natin ilagay yung 3 or yung b plus 3 tsaka yung b minus 10 natin. Then balik tayo sa denominator. So meron tayong b squared minus 5b minus 24. So yung last term natin is negative 24. So dahil negative pa rin siya, it's either positive times negative yung pwedeng sign lang. So meron tayong positive tsaka negative, dapat yung middle term na negative 5 masatisfy. So isipan na naman ng factors. So mas malaki dapat yung negative sign kasi yung final answer natin is negative. So pwede siyang 1 times 24, 2 times 12, 3 times 8. So 3 times 8 pwede. So positive yung 3, negative yung 8. So 3 times negative 8, that is negative 24. And 3 minus 8, that is negative 5. So ibig sabihin okay na tayo dito. So lalagyan na natin yung b plus 3, tapos yung b minus 8. So pwede na ito ma-cancel out kasi parehas ng term, factors.
Then, numerator denominator naman. So, matitira yung b minus 10 over b minus 8. So, cancel yung b. Joke lang. So, syempre, pag binomial, kailangan pares dapat yung factors para ma-eliminate. So, ito dito pwede cancel, dito pwede simplify yan kasi binomial sila. Sana gets yan na. Ito yung final answer natin. Itripan na naman ako niya. Archer. No. Pwede. Birthday yata ni engineer. Again, meron tayong x squared plus 8x plus 12 all over x squared plus 3x minus 18. So, basically, ito nang ginawa natin. Factor out natin to, tsaka ito. So, basically, punta tayo sa numerator. Meron tayong positive 12. So, meron tayong positive 12, guys. It's either positive times positive and negative times negative yung possible na sign. So, basically, dahil positive yung middle term natin, hindi natin ito gagamitin. So, magkakaroon tayong dalawang positive dito. So, therefore, dapat yung sagot natin is positive 8. So, basically, dahil dalawang plus to, automatic positive na yan. Then, syempre, start ka na maghanap ng mga possible factors na pag inad mo, 8 dapat. So, meron ka ditong 12, pwede siyang 1 times 12. Pag inad mo yung 13, so mali yun. 2 times 6, pwede, kasi 8 na yun. So, tak na dun. 2 times 8. So, lagay mo na dito yung x plus 2, tsaka x plus 8. So, punta ka naman sa denominator. So, meron tayo negative 18. It's either positive times negative. So, meron tayong positive times negative. Sagot dapat is positive 3. So, mas malaki dapat yung factor na positive para masatisfy itong result. So, start ka sa 1 times 18. Mali na kagad yun. 2 times 9. Pwede ba? Hindi. O, 3 times 6. Pwede. So, dahil positive to guys, mas malaki dapat yung 6 natin na positive kaysa kay 3 para ma-check natin to. So, magkakaroon tayo ng ay, mali ako. Ay, ito pala to. Ba't to ano? 6 dapat eh. Bakit 8? Sabi ko, ba't may mali? Wala lang, hindi na kompleto. May mali na. Ayoko na. Hindi na sumusunod yung utak ko sa kamay. Di ba 6 sabi ko doon? Ba't 8 nakalagay? Ay nga to nakalagay dito. Report. Ulit. Huwag na. Cut na lang yan. Cut. Oo na. Tama ka na. Huwag na yung pagtanggol sarili mo. Alam ay na doon na ako mali ako. Manalo ka na. Ganito na lang, bigyan mo na lang po ako ng example kung paano kuhain ang mean. Dito madami oh. What do you mean? When imagine hadges. Ay. What you want is no. Marami akong bits guys sa YT. Hindi, magkakapera ka sa business. Diba ya? Sir AJ marami. AJ da, may pera diba? Ito guys. Kaya nga hindi ko nga alam differentials eh, sayang. Pero guys, punta ka dito kung gusto mo matuto ng kung ano-ano. Hindi ako marunong ng differential, sayang. Ano ba yun? Marunong ba ako nun? Hindi ko yata yun alam guys. Hindi ako marunong eh. Pero dito yung mga playlist natin. Ano guys, if ever. Pero sa min median mode din tara stats nakalagay. Natamad ako gumawa ng ano eh, ng mga bids. Pero hindi ko alam yung differential, sayang. Ano ba yun? Alam ko ba yan? Paturo nga ako nun guys, para maturo natin dito. Wala, nag-aabang. Ito yung mga factorings natin actually. Kung gusto matuto na ito. Nag-ghost touch na. So, anyways guys, meron tayo doon vids. Marami.